tayo sa school. So, itutour ko lang kayo sa dating school, which is dito sa San Pedro Elementary School sa Guagua, Pampanga. And saktong-sakto, walang tao dito ngayon. Iniintay ko lang matapos yung mama ko doon sa ginagawa nilang graduation doon sa May Court kasi maliit yung school namin. So, magbibigay lang ako ng small na detail about sa school namin kung ano yung dati niyang itsura. So first dito tayo sa may kusan yung kinder ko dati. So ito yung room ng kinder. Dito rin ako in-enroll ni mama ko. So dito ako nag-kinder and dito nagtuturo. Yung dati kong teacher na kinder is si Ma'am Cristelita Gadbonton, kung tama pagkakaalala ko sa pangalan ni Ma'am. At dito naman sa kabila is yung advance ko nang ituturo. Ito yung dati namin class. Yun yung naging classroom ko ng grade 6. Which is si Ma'am Eileen. Hanggang ngayon siya pa rin yung teacher dyan. And simula nung nag-graduate ako dito, 2016 to 2017, sa kanya pa rin tong room na to. So, tapos, dito naman, hindi ko alam kung bakit, pero, dati parang wala lang to, dati lang tong bodega, pero ngayon ginawa ng room ng principal. So, tinanggal na yung mga dating gamit, and ngayon is room na siya ng school principal. And dito naman magkakasunod na room na to, ito yung dating grade 1, which is ngayon grade 3 na. Ang dati kong teacher dito, ang pangalan is Ma'am Cristel. Nakalimutan ko na yung apelido niya. So, dito ako ng grade 1. Nung grade 1 ako, naalala ko, sobrang salbahe ko. Yes po, hindi po ako ganun kabait na bata. Nung grade 1 ako, medyo palaaway ako. Nung grade 2, medyo nabawasan naman. Pero medyo may pagkasalbahe pa rin, hindi naman ako sobrang bait na bata. So, nandito tayo sa grade 2. Ito, hindi ito nagbago. So, ito pa lang yung dating grade 2. Ang dati kong teacher sa grade 2 is si Ma'am Wilma, which is nakatira na ngayon siya sa Canada. Wala akong news kung kamusta na siya eh. Kasi talagang permanently na siya nag-stay dito doon sa Canada. So, kung napapanood to ni Ma'am Wilma, hello po ma'am and I miss you po. Kahit medyo matigas yung ulo ko. Tapos nung grade 2 ako, dalawa yung section. So, yung isang section which is kami pang umaga, kung tama ako. Tapos pang hapon si mama ko kasi grade 2 teacher rin siya. Next naman is ito yung nating grade 3. Ngayon siya na yung grade 1. Dati grade 1, 2, and 3. Ngayon grade 1 to. So binalik na dati 1, 2, 3. Ngayon 1, 2, 3. So ngayon yung dito naman teacher. Dito ako nag-kinder. Ay nag-grade 3. Tapos ang teacher ko nun si Ma'am Milet. At nung grade 3 medyo wala akong maalala nung grade 3, di ko alam bakit. Pero grade 2 halos naaalala. Grade 1, grade 2 naaalala ko. Grade 3 lang siguro yung hindi. Hindi ko alam bakit. Tapos guys, ito pala mga classroom na to. Dati mababa lang sila, tinaas sila ngayon. Dati wala mang hagdanan na ganyan. Wala siyang sobrang baba. Wala pa tong mga bakal na to. Nakikita nyo yan. Mababa siya. Ngayon tinaasan kasi dahil dati nun bumabaha. Kaya tinaasan para hindi na binabaha yung mga classroom. Tapos ito yung stage. Actually itong stage dati is 4 yung niya. Yung stairs ngayon isa na lang. Kung nakikita niyo yan yung stairs. Dati siya, 4 or 3. Pero ngayon, na lang siya.
isa. Tapos itong room na to, ang room na to is kinder na yata. Ay, grade 1 rin siya. Grade 1? Oh, dala pala yung grade 1 nila. So, grade 1 rin pala to. Pero dati yan yung ano, ito yung school, ito yung principal's room dati. Nakalimutan ko na yung first principal na nakita ko nung pagka-enroll ko dito. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Tapos, ito namang room na to, dati, itong dalawang room na to guys, yung magkatabing yan, dati sila yung mas mataas kumpara dito sa room na to. Ngayon, medyo bumaba sila dahil sa tinaasan to. So, ito yung grade 4 and yung next is yung grade 5. So, as you can see, kung ano tayo dito, kung hindi siya against the light, sobrang liit nung school. At kaya ako kayo tinor dito is because may balita akong na-receive kay mama na baka hindi ko alam kung magiging abandoned school to or sa ano Kasi sabi, lilipan na daw sila ng school. Hindi na 'to yung magiging school ng San Pedro Elementary School. Malilipat siya sa ibang lugar. Doon talaga sa may San Roque, barangay na San Roque, ay San Pedro. Ano ba sinabi school? San Pedro Elementary School. Ngayon, ililipat talaga siya doon sa totoong barangay ng San Pedro. Medyo mas malapit na siya kapag pumapasok niya yung mama ko. So, yun nga. Naisip ko i-tour kayo dito para malaman nyo man saan ako nag-aral. And to imagine itong place na to is biglang, hindi ko sinasabing baka abandonahin nila pero I have a lot of memories in here. Naaalala ko nung elementary ako, merong tatlo kaming students na tinatawag na parang royal class. Kasi ako anak ako ng teacher, tapos yung dalawa pamangkin ng teachers, which is si Isaiah tsaka si Matthew. Mga kaibigan ko yon. Siyempre dahil parang tinatawag na kami special class, magko-close kaming tatlo. Pero naging una kong ka-close si Matthew. Kasi nung grade 1 yata nag-transfer siya dito. Nung grade 1 hindi pa kami gano'n nag-iintera. Bali naging magkaibigan yata kami nung grade 2. Doon kami madalas parang magkwentuhan, magdakdakan. Hanggang grade 3, 4, 5, 6. Siya yung naging kaibigan dito. Pangatlong naging kaibigan ko dito si Isaiah, which is hindi ko alam kailan kami naging, anong grade kami naging close friends kasi siguro grade 3 or grade 4. Doon pa lang kami nag-start maging close ni Isaiah. Kasi yung grade 2, section B ako. Kasi section A si mama ko. So parang, syempre dahil ayaw naman nilang, ang ginawa nila, nilagay muna nila ako sa section B kasi hindi naman ako pwede mag-enroll sa mama ko. I mean, pwede naman ako siguro mag-enroll sa mama ko, kaya lang baka isipin ng iba, kapag maganda yung grades ko siguro, baka sabihin nila unfair yung mama ko. So, nilipan nila ako sa ibang teacher, which is si Ma'am Wilma, which is yung tita ni Matthew. So, yun. Yun yung kwento ko dito. Tapos, I'm not saying yung iba kong kaklase, hindi ko naging friends. Naging friends ko naman sila, pero hindi kasing close nila Matthew tsaka ni Isaiah. Pero kasi Isaiah, hindi kami super close. Kalahati kumpara kay Matthew, na super close ko talaga. Kasi si Isaiah, magkaiba kami ng ugali. Parang
Para kasi siya yung tipo ng rebellious type na bata. Abang ako may pang mapagka masunurin kahit pa paano. Wait lang guys. Kala ko may taong dumating. Hindi pa ako sanay na nag-vlog na may tao. Ay, Be! Be, muli ka. Bawal pumasok sa school. Sorry guys, may pumasok na bata. Bawal kasi pumapasok dito yung mga bata sa school kapag walang klase. So, by the way, nagpa-play ba yung video? Kala ko hindi na. So, yung kwento pa sa inyo is, kagaya nga nasabi ko, nung grade 1 ako, so, super salbahe ko, hindi pwede din na yun. Super salbahe ko. Hindi nyo ma-imagine. And sasabihin ko yung totoo sa inyo na naksak ako ng labis. I know. Hindi ko na ginagawa yun, ha. Medyo lumaki ako, bumalik na ako ng bumalik. Well, hindi super bad. May pagkakataon na matigas pa rin ng ulo. Hindi naman po ako magpapakalinis sa inyo. Naalala. Tapos, hindi na bago yun yung tinatawag na bullying. May pagkakataon na bubully ako. Pero hindi naman super lala. Siguro yung mga tipo na pang-aasar lang. Or hindi nakakaayang pakinggan na words. Kaya nagagalit ako. Ay. Sorry sa pause guys. May dumating na tao. Nagtanong sa akin. So, ayun. Hindi ko didinig sa inyo. May may pagkatopa. Pero hindi naman ako super, yung super salbahin na bata. Kasi, sumusunod pa rin naman ako sa bilin sa akin. And marunong ako rumespeto ng tao. And ang pinaka-iniiwasan ko sa lahat is may taong magalit sa akin. Pero may mga tao nang galit sa akin kaya wala pa akong ginagawa sa kanila. May ayaw lang kasi sila sa akin. At hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko na sasabihin yung taong yun na kung sino siya yung may napakalaking galit sa akin kaya wala naman akong malaking kasalanan sa kanya. Kung tutusin baliktad pa nga dapat ako yung sobrang galit kasi talagang dami niyang kasalanan. So by the way, medyo para akong baliw dito, no? So yun lang. Yung short, brief lang kasi super late talaga nitong school namin dati. Naalala ko na naghahabol lang kami dito. Naglalaro kami ng habol-habulan. Nung hindi pa uso yung mga gadgets nun. Sanay kami sa habol-habulan, taguan, ganyan kami ng mga kaklase ko o yung mga kalaro ko dito. Pero naalala ko nung nasa elementary ako, super childish ko. Hindi ako agad nagmamaksure kumpara sa mga klase ko. Pero ngayon, may pagka-childish pa ako ngayon, pero hindi na yung super childish na parang hirap pagsabihan. Kasi kapag sabihan mo lang ako, tatahimik na ako. At saka marunong akong mahiya. Actually, dahil introvert ako, may pagkakataon na may pagka-shy. Hindi ako yung super shy na tao na nininervyos May pagkamahiyain ako. So, that's it for today and alam ko hindi siya ganong entertaining kasi wala tayong extra editing kahit man lang pictures na ipakita sa inyo. Ang hirap kasi sa akin nung elementary ako, hindi ako marunong magtago ng pictures. So wala akong pictures nung grade 1 and simula grade 1 and 2 and 3 kapag mayroong class pictures. Kahit yung mga childhood photos ko, wala. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa mga yon. Dati meron kami mga album sa bahay. Hindi ko alam kung nasaan na. Hindi ko na sila nakikita.
I wonder kung tinapon yun ni mama. Try kong itanong sa inyo, tapos pakita ko sa next video natin yung mga childhood photos ko, tsaka yung mga naalala ko dun, para ma-explain ko sa inyo kung may mga details sa buttons na yun. So, that's it for today, and see you guys next time. Bye! Oh, by the way, don't forget to like and subscribe, and hit the notification bell for just a small support in our channel. See you guys next time!